Okay, so mga kapatid, sa pagkakataong ito, muling pakinggan natin ang mensahe ng buhay. Paano tayo lumakad sa araw-araw? Paano ang paglakad ng matagumpay? Paglakad ng matagumpay. Sabi po ng Colossus chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all blessing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So mga kapatid, napakainam po yung paglakad ng may katagumpayan. I-describe po natin na kung lalakad po tayo ay mayroong tagumpay. Hops! Gusto nyo bang malaman mga kapatid? Okay, number 1, na klase o uri ng paglakad na may katagumpayan, walk differently. So may kaibahan na po ang paglakad natin ng may katagumpayan. Hindi ka na lalakad tulad ng mga taong masama, mga taong hindi ka lugod-lugod. So, ibig sabihin, mang paglakad na gagawin mo ay may kaibahan. Hindi paglakad ng makamundo, kundi paglakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. Walk differently. Okay, pangalawa, mga kapatid, walk wisely. Lumakad po tayo na mayroong katalinuhan. Dahil ang mundong ito ay puno ng kasamaan, puno ng mga taong manloloko, mga taong nambibiktima. Ano po? Kaya napakahalaga po yung salitang wisely. Kasi sabi sa Efeso chapter 5, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Kaya walk wisely. So yun, napakahalaga nun sa ating pamumuhay, mga kapatid. Napakahalaga na tayo po ay lumakad ng mayroong katalinuhan. So yon, yung pagiging wisely ay kalooban ng Diyos. So napakainam na lumakad tayo ng mayroong taglay na karunungan. Kasi marami tayong mga pagdadaanan sa buhay, mga kapatid. Kaya dapat makalakad talaga tayo ng may katalinuhan. Okay. Pangatlo, mga kapatid, walk worthy. So, yon. So, differently, wisely, worthy. Importante po yan. Yung tayo po ay maging karapat-dapat. So, kung titignan ka ng Diyos kung paano ka lumakad araw-araw, so sana po nandun yung word na worthy. Okay, panghuli at panglas,